Isang mapagpalang araw sa lahat. No, ito ay kontinuasyon ng ating ginagawang pag-aaral sa Sine Sociedad. No, bahagi ng ating pag-aaral sa programang ito ay yung pagkilala sa mahalagang kasangkapan sa paglikha o pagbuo, pag-aaral ng isang pelikula. Ang pagkilala sa anyo, pagkilala sa genre, pagkilala sa elemento ay mga unang bahagi, no, bago tayo sumailalim sa malawak na arena ng paggawa ng pelikula. Yung unang bahagi ng ating talakayan ay may kinalaman sa anyo ng pelikula. No, pag sinabing anyo ng pelikula, ito yung kadalasan na may kinalaman sa itsura, no, o sa istruktura ng pelikula. Nandito yung kung paano isasalang-alang aspeto ng ating storytelling o yung pagkukwento. No, anyo din ay isa sa mahalagang panimulain ng isang gumagawa ng pelikula. May silent film, may short film, may full-length film, may film series, may trilogy film, may found footage film, may sequels or prequels na anyo, narrative o naratibong anyo ng pelikula, animasyon, biographical, musical, no, dokumentaryo, experimental na anyo at commercialismo anyo. Yan yung mga nabanggit na anyo ay ilan lamang sa magiging bahagi ng ating talakayan sa anyo ng pelikula. No, kailangan may muka nung isinasagawa nating pelikula at may panghahantungan, no, at isa lang yung hinuhubog. Kung magkaroon naman ng dalawa o na anyo sa isang pelikula, no, normal lamang iyon. Kung sa genre nga, di ba, kadalasan dalawa, tatlong genre kumapaloob sa isang pelikula. Ganun din yung anyo. Sige, isa-isayin natin yung mga anyo na yun. Kung magkulang man sa anyo, no, siguro bahagi na lamang iyon ng inyong pananaliksik. Pero ito yung madalas na magiging bahagi, no, ng mga saliksik sa anyo ng pelikula. Yan, umpisa natin sa silent films. No, silent, ibig sabihin tahimik. May pelikula pa lang walang sinasamahang tunog, no, walang tulad ng mga musika, no, sa pagsasalaysay ng kwento. Yung silent film, madalas ito yung unang forma ng pelikula bago maimbento yung modernong material o kaya yung teknolohiya sa paggawa ng pelikula. No, ang silent film sa Pilipinas, madalas ito ay tumutukoy talaga sa walang tunog o madalas ito ay walang dialogo na ririnig ng mga tagapanood. Ang pelikula, karaniwan na mukha ng silent films ay umaasa lamang sa mga husay ng aktor, no, sa kanyang mga kinesthetic na pamamaraan sa pagsasatao. Yung sinabi kinesthetic, yung umaasa lamang yung audience sa expression ng muka, no, sa galaw ng katawan, no, at yung mga intertitles. Yung mga intertitles, nakikita yun sa pagitan ng mga eksena. Yung pinapakita sa yung mga tekstong ipinapakita sa screen upang maipakita, maparating pa rin yung ideya o kwento at yung emosyon sa mga manonood. No, ang silent films, no, ay tumagal iyan, no, o nagsimula iyan nasa 1920 na batay sa kasaysayan, no. Mas bibigyan natin to ng paliwanag sa ating pinal na termino kasi doon tayo magsasaliksik ng mahalagang detalye hinggil sa kasaysayan ng pelikula sa Pilipinas. Yung pelikula na ito madalas ay nagbago na. Yung pagkakaroon kasi ng tunog sa pelikula, no, nangyari yan noong pang 1930s o 1930. No, at kung ginagamit man ito sa kasalukuyan para lamang maging tribute, no, sa mga
artistikong forma ng paggawa ng pelikula kasi masyado itong kabilang ang silent film sa mga klasikong pelikula. No, ang nakalagay diyan na halimbawa sa kasaysayan ng silent film, yan yung mga unang pelikulang Pilipino, yung Dalagang Bukid. Sir, bakit ba nagkaroon ng silent film? No, nag-ugat ito mula sa mga patanghalan na anyo ng tula. Okay, na nabanggit ko sa kasaysayan na lamang para motibasyon niya itong talakayan, no, para sa ating susunod na aralin. Yan, yung Dalagang Bukid ay isang anyo ng silent film, magandang adaptasyon, no, sa dula ni Hermogenes Ilagan na isinapelikula ng ating ama ng pelikulang Pilipino. Papanghalimbawa yung Tatlong Hambog, o yung tatlong taong walang Diyos. Yan, La Vida de Jose Rizal at yung Dikit. Kung susumahin, no, yung katangian ng silent film, talaga ito ay walang soundtrack, walang dialogue na naririnig mula sa mga aktor. No, tanging emosyon, kwento lamang ipinapayag, no, sa pamamagitan ng visual na elemento. Kung maging ang silent film, kung ito ay live, madalas kasi sa mga sinuunang forma ng panonood na pinalakang tabi, no, nagsimula yung silent film. Kung live mo itong papanoodin, automatic may maririnig kang mga background musics, no, mga orchestra sa gilid. Ito yung tanghalan mo, nandito yung sa gitna, syempre yung mga aktor, yung orchestral nandito sa gilid ng stage, no. Doon madalas live din naririnig ang musika. Kung live audience o nasaan nyo ka ng panonood ay patanghalan. Kung visual ang elemento, dahil wala nga tayo sapat na teknolohiya, kaya asahan lang yung visual na performance o yung pantomime, na yung mga exaggerated na galaw, yung expression na ipinaparating ng mga aktor. So paglipas ng panahon, no, yung industriya ng pelikula sa Pilipinas ay hindi lamang dito hanggang dito lang yung narating ng Pilipinas, no. Nagpatuloy, no, naging popular pa rin yung mga ganitong anyo ng pelikula at nagkaroon ng mas magandang daan para mas makilala pa yung iba't ibang anyo ng pelikula sa ating bansa. Kaya ang silent film, kung sa sining at kasaysayan, no, isa ito sa mahalagang bahagi ng ating sining sa pelikulang Pilipino na nagdaan, no, sa marami pang oportunidad sa modernong pelikula. Kaya napaka halaga ng mga filmmakers noon, no, sa kasaysayan. Sunod na anyo yung short film, no, sa industriya ng pelikula, yung short film tsaka full length, no, ay may kanya-kanyang pagkakaiba, no, base saan sa length, sa haba ng pelikula, kung paano ito pinapalabas. Kaya bibigyan natin ito ng pagpupukod na paliwanag. Ang short films, maikli yung nilalaang oras o yung tagal ng oras, maikli lamang. Karamihan, no, sa mga short film, no, ay hindi nahigit pa sa 40 minutes o 40 minuto ang haba, no. Kadalasan na ginagamit ito sa mga mabibilisang patimpalak, no, sa pelikula. Mga film festival dito sa Bataan, madalas kung titignan niyo yung mga criteria nun, maximum na ay 40 minuto. Kabatig naman natin, no, pag sinabing short film, maikli lamang yung kwento. Pag maikli ang kwento, sa anyo kasi ng pagsasalaysay ng maikling kwento, dapat ay mabilis, no, yung mga madudulang pangyayari. Kahit maikli yan, kailangan maging malalim pa rin sa sa buhay, no, ng mga karakter, sa nilalaman sa tema, no, pag-uugnay ng mga konseptong palipunan, no, makulay pa rin, no, sa paraan ng pagkuha ng camera, cinematography, no, makulay pa rin sa mensaheng dala. Mas gamitin ito sa kasalukuyan kasi may kilay yung pagsasakonsepto ng pelikula. Mga local film sa Pilipinas, nasa anyo ng short. Format at nilalaman, no, kung ang scriptwriter, director, no, sa isasalang-alang yung nilalaman, gawing lamang simple at bigyan focus yung isang ideya lang o konsepto.
Kasi kung magdadalawa o kung dalawang konsepto ka, mahirapan ka, no? Sama-sama iyon sa maliit na oras. Na ano pa, yung short film din, no, madalas pinapalabas ito sa mga film festival, sa ilang mga workshop, sa maliliit na screening events. No, ano naman yung full-length film. Kung kanina, no, 40 minuto ay pinakamahaba na. Ang karaniwang haba naman nitong full-length film, no, ay nasa 90 minutes, no, hanggang pwede pa 2 hours, no, 1 hour to 2 hours ay bahagi pa rin ng full length. Kaya pag nagsuri kayo, yung mga sample ng sinuri, check nyo na kategorya nila, no, kung short film o full length yung pelikulang sinusuri batay sa bilang ng minuto. Kaya tingnan nyo din iyan, maging bahagi din iyon ng inyong gawaing pagsusuri. No, itong mga, kung kanina film festival, yung mga patimpalak lamang sa mga private o pampublikong timpalak sa paggawa ng pelikula, itong mga full length, ito yung madalas na pinapalabas sa mga sinihan, no, panonood yun ng sine. Yan. Kung ang long film or full length film, depende sa termino kung ano yung ginagamit, pero mas kilala talaga yung full length film, no. Kapag ka ang isang pelikula ay mahaba, no, madalas yung kwento niyan, yung balangkas niyan, no, pwedeng hatiin, no, ng direktor sa simula, sa gitna at wakas. So, ang 3 oras, no, kinukonsidera pa rin yung full-length film. Pero kapag ikaw ay audience o director, isinasaalang-alang mo, no, yung paraan ng paglalaan mo ng panonood, 'di ba? Sa virtual nga lang, 45 minutes ay napakatagal na. Pero din, no, dapat isalang-alang ng mga direktor yung panonood, no, kapasidad ng manonood. Kung kakayanin pa ba nila yung 3 hours na pelikula, 'di ba? Baka mumuryo na sila, mainip. O kung ganyan kahaba, no, dapat ma-maintain yung ganda ng istorya, yung husay ng consistency ng mga tagaganap. Ito din yung pinaka mahirap na aspeto kapag full length, no, ma-maintain yung interest ng mga manonood. Kaya dapat, no, sa pagpapakita ng karakter ng kwento, dapat malalim, no, yung pagsasabuhay, ano pa. May malalaki ding itong production value. Gaya ng nabanggit ko, yung kakulayan ng pelikula ay napakalaga. Kaya pagka sa talakay na tayo ng elemento ng pelikula, doon, no, doon natin bibigyan ano ba yung mga production value ng isang pelikula. Kung director ka ng full length, no, yung nilalaman medyo komplikado kasi dito yung ginagawa nila, maraming plot points, mga plot twist na ginagawa pa. Kung hindi mapalabas sa sinihan, no, may mga platform naman, no, nakapakarami na mga platform ngayon, pwede ding ipalabas ito sa television na may mas malawak na audience. Yan, film series, ito patok na patok ito ngayon na anyo ng pelikula, no, lalo na sa mga kabataan. Ito yung mga serye, may isang serye ng pelikula na may magkakaugnay na tema, no, magkakaugnay na kwento ng mga karakter. No, madalas ginagamit ito upang bumuo ng kwento na mahirap isalaysay sa isang pelikula lang, no, na isa-isang oras, 2 o 3 oras lamang. No, yung film series sa Pilipinas, no, ito'y koleksyon ng mga pelikula na may tuloy-tuloy na pagkukwento o may tema. Kaya yung pelikula ito karaniwan may mga sequel talaga. Diba yung sequel, panibagong ani yan. Or, ano ba pang term? Follow-up na pelikula na kadalasang pinapalabas, no, sa mga plataforma, no, na pinasinusubaybayan ng maraming audience. Madalas yung uso dito sa Pilipinas, pagka film series, no, may isang pangunahing karakter, no, may isang pangunahing storyline o konsepto na nagpapatuloy mula sa una hanggang patungo sa mga sunod hanggang magtapos, no, yung ating film series. Ang damakmak yung mga film series sa Pilipinas. Yan, Can't Buy Me Love, tapos na ata yan, no? Senior High, yung Bagets, Growing Up, The Reunion,
pa? Yung mga series ni Shake, Rattle and Roll, di ba? Ano pa? Enteng Kabisote. Dagdag pa pala sa film series, no? Kailangan yung atake pala dito, yung sa paghahati-hati ng eksena, no? Dapat may plot points, no, sa kada transformasyon ng eksena. May madalas binibitin natin yung mga manonood sa mga madudulang pangyayari at dun sa mga dialogo sa kwento mismo. Ano pa, yung mahalaga din dito, yung pagpapakilala ng iba't ibang yung karakter na sisira, tutulong, no, sa pangunahing karakter. Yan, ano pa, yung ma-maintain yung interest ng manonood no kada series para magpatuloy ang iba't iba pang kwento. Ang trilogy naman, try kasi ay tatlo, di ba? Ibig sabihin, isang set yan na may tatlong makukulay na pelikula. No, isang set ng full-length film na may tatlong malalaking kwento na yung tatlo na yun, may iba't ibang bahagi, no? Bawat pelikula ay nagsisilbing ibang malaking naratibong kwento, no? Iba yung karakter na gumaganap, iba-iba yung forma, no, ng produksyon. No? Madalas sa trilogy sa Pilipinas, may katuwang na direct iba't iba ding karakterisasyon, mga artistang gumanap, pabalangkas ng kwento. Tatlong forma ng pelikula. Yung sa trilogy, yan. Yung found footage naman, simula siya bilang experimental, hanggang naging bagong anyo ng o estilo ng pelikula. So, kung saan yung mga eksena, yung ipinapakita bilang isang real, no, makatotohanan ng pagkuha o footage na ginagamit madalas sa mga genre ng katatakutan, mga suspense, no, mystery o thriller na genre sa pelikula. No, yung mga ganitong pelikula, no, madalas ay raw. Maganda dapat ay raw. Sabihin, hindi ito na haluan ng iba pang konsepto ng editing, no? Siguro may cut lang tapos dugtong-dugtong. Yung malalang editing hindi kailangan. Gusto kasi maging realistic, no? No, kaya ito yung minsan nagbibigay kaibahan sa estilo ng ibang pang-anyo. Para sa expression ng audience, talagang tutok na tutok yung kanilang panonood, diba? Ano pa? Dagdag pa, diba pag sinabing found, no, karaniwan ito ay biglaan na lang na nakikita o bigla lang nang nangyayari. Yung mga CCTV na napapanood natin sa social media, yung pinagdudugtong-dugtong yung mga eksena mula sa CCTV, pwede iyon, found footage din iyon. No, isang anyo din ng dokumentaryo, no, found footage. Hanggang sa maipalabas, no, bilang bahagi ng isang pelikula dahil may maayos na kwento. Ano pa, yung pwedeng sadyain, no, madalas yung ganitong anyo ay sinasadya, no, gaya na itong paranormal activity. Mula lang doon sa isang found footage, ginagawa nila na eksena yung kahulugan ng nakita nilang found footage. Iba naman, no, yung kung ano nasa labas, or kung ano ang nabidyohan ng personal cameras, no, mga video diaries, yun yung ginagawa nila ng narrative form para maging isang kwento. Kasi masigit na magbibigay iyon ng mukhang totoo, no, at ng matinding karanasan sa mga manonood. Yan. Kaya yung mga ganito, madalas nagbibigay ito ng matinding tension, matinding takot, no, at impression, no, sa mga kwento. Ano pa, yung ganitong anyo ng pelikula, no, yung mas nakilala ito sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, no, yung paggawa ng found footage film, medyo bago pa. Hindi kasi ito kasing sikat na kumpara sa ibang anyo. Pero may mga ilang pelikula at TV series na gumagamit ng ganitong estilo. Ano pa, mga ganitong estilo talaga, madalas nakikita sa Gabi ng Lagim, diba? Yung mga suspense o horror, no, na genre tuwing kasapit na yung Nobyembre. Parang kasi sa ganitong anyo ng pelikula ay documentary styles ng mga
filmmakers dito sa Pilipinas yung mas masigit na tipo ng paggawa. Kaibahan nito yung mga supernatural na elemento, no, yung mga hindi maipaliwanag ng siyensya, yung madalas na nagiging laman, no, ng kwento na to. Sunod yung sequels tsaka prequel. So, siguro familiar na kayo sa dalawa na ito. Pag sinabing sequel, no, ito yung pelikula na sumunod sa isang naunang pelikula. No, kadalasan nagpapakita ng karugtong na kwento. No, ang prequels naman, ito yung pelikula na nagsasalaysay ng mga pangyayari bago ang unang pelikula. Ang sequels, kaya lang nagkakaroon ng sunod na storya kapag yung unang pelikula ay naging matagumpay. Kaya napakahalaga ng pagre-review ng film Sila yung magdidikta kung kailangan ba ng panibagong pelikula. May interest ba ang mga manonood na nakita? No, bakit kailangan magkaroon na susunod na kabanata? May kabanata. Yung paggamit naman ng prequels, may explanation kasi, may mga review kasi, kung may mga hang na ideya sa mga manonood. Ano ba yung unang ipinapakita sa pinagmulan ng mga karakter na kwento? Kaya may mga director na gumagawa ng prequel ng kanilang sumikat na pelikula. Sa pelikula, yung dalawang uri na ito, no, kadalasan ay may kinalaman sa mga madudulang pangyayari ng kwento. Gaya ng ibang bansa, no, ginagawa ito para mas mapalawak, no, yung karakterisasyon, no, at yung kwento o mga mahalagang pangyayari. Yan, naratibo. Yung naratibo ay kapag ikaw ay nasa anyo ng naratibo, ito'y tumutukoy sa pagsasalaysay. Kapag ka ang anyo ng kwentong nagsasalaysay, ikaw ay nagkukwento rin. Sa madaling salita, ito ay isang pamamaraan o struktura na nagpapakita ng maayos na pagsasalaysay sa kaganapan, sa karakter ng isang pelikula. Pwedeng iba-iba ang narrative. Madalas, lahat naman ng film dito sa bansa ay nasa anyo ng naratibo. No? Iba-iba yung estilo, layunin o tema ng kanilang pelikula. Ang paggamit ng narrative form na nito ay para ipakita, no, yung pinakakaraniwan na uri ng pelikula, no, yung sa mainstream, no, yung mga karaniwan na pelikula. Siyempre, yung mga karaniwan na konsepto sa panlipunan. May iba't ibang paraan ng pagkukwentong narrative. Kung nabalikan niyo yung narrative na kasanayan ninyo sa paggagawa ng mga sulatin, ganun din naman yun. Pagka linear narrative, tuwid, diba, linear tuwid, sunod-sunod, may mula sa simula, introduction, gitna, yung development ng kwento, at wakas yung conclusion, yung natural na daloy, na may diretsahang kwento. Pagka non-linear naman, na ito yung ayos na pelikula na hindi sumusunod sa tradisyon na simula, gitna, wakas, wala siyang order o out of order siya. Kaya lumilika ito ng suspense o mas malalim na pag-unawa sa tema. Yan yung mga halimbawa ng mga narrative. Pwede din ito may tagapagsalaysay, no? Madalas may tagapagsalaysay ito. Yung storylines nito, depende, pwedeng iba-iba din. May multiple storylines. Kung trilogy, pwedeng may iba't ibang narrative na aspeto. Yung flashback, pwede yung maging isang forma ng naratibo. Tapos, kapag naratibo din, iba-iba yung genre, no? Maraming genre yung nakapaloob. Tapos, may mga experimental na format ng naratibo. Pwedeng nasaan yun ng drama, komedya, horror, action, halo sa isang pelikula. Yan. Sunod, animasyon. Ang animasyon, iba ito sa lahat ng anyo na nabanggit. Ito yung uri o anyo ng pelikula na kakaitaan mo ng mas mabusising proseso. No, kasi yung setup nito kakaiba, di ba? Kailangan mo na mula sa larawang iginuhit ng mga tinatawag nating mga animator, nagkakaroon ng buhay o hininga ang mga walang buhay na karakter. No, ito din yung magtataglay sa nagpagbibigay ng kapanabikan sa
anyo ng pelikula. Madalas adventure yung genre ng mga animation, kikipagsapalaran. Animasyon, madalas nagbibigay ka dito ng mas malaking budget, no, doon sa mga illustrator o sa mga animator para mas mabigyan ng maganda dulot, no, yung panoorin sa mga pinakatiyak na target ng animasyon ay yung mga bata. O kaya maging sino man, no, talagang nahihilig sa ganitong genre o anyo. Ang halimbawa ng mga sikat na animation sa bansa, no, yung RPG, Metanoia at iba pang patok, no, na animasyon. Yan yung sa Netflix kung nakuha yan yung Hayop Ka, no, yung Pas Di Maano Story, Urduha, no, Adarna Mythical Bird, tas Dayo. Yan ay yung mga halimbawa na mga mapupursiging animasyon sa ating bansa. Mga 3D, no, na computer animated na pagbuo. Yung dubbing pala, no, ay isa ding elemento ng animasyon, yung proseso ng dubbing. Madalas kinukuha nilang artista dito, yung mga sikat din, para din sa commercialize ng film. Yung animasyon, no, nilikha ito sa pamamagitan ng maunlad na teknolohiya sa animasyon na hindi tulad o kaiba ito sa mga live action films na gumagamit ng aktual na aktor. Sa animation, no, bawat frame lang ng pelikula pwedeng nasaan yun ng 2D o 3D na imahen. Ano pa, yung husay ng pagbibigay ng ilusyon, no, sa paggalaw. Yung ganitong anyo na pelikula sa Pilipinas, no, ay sinusubok naman, no, na unti-unti pa rin naman itong lumalago. Nakilala ito, no, sa nakarang taon, no, dahil sa pagtatangka ng napakaraming filmmakers sa pagbuhay sa mga Filipino animators. Yung mga stop motion, pwede din sa kategorya ng animation niyan. Ano pa, sa genre, bukas naman sa iba't ibang genre, pero madalas na adventure tsaka fantasy yung anyo ng animation. Yan, ano pa, mga creative visualization ng paggawa ng animation, yung visual style, na syempre mas malaki dapat mas malawak yung kaalaman dito para alam naman natin madaming critic na manonood, lalo na mga Pilipino, talaga pinagtatawanan nila yung mga graphics ng pelikula, no, ginagawa nilang memes madalas, no, kapag hindi naging maunlad yung visualization ng isang pelikula. Yan yung mga naging halimbawa ng bawat anyo, no, ay bagi na lang namang inyo ng inyong pananaliksik. Yan, sunod, biographical. No, yung biographical, ito isang uri ng pelikula na batay mismo sa buhay, no, ng isang tunay na tao, character. Madalas ginagamit ito para ikwento, no, ang makasaysayang buhay ng tao. Madalas yung mga ganito ay anecdotes ng isang sikat, no, may naging ambag, no, sa bansa o kaya sa lipunan, yung ginagawa ng pelikula. Ano pa, may mga ganitong anyo ng pelikula para maipakita, no, madalas yung karanasan, no? Yung karanasan na yun pwedeng naging hamon niya sa buhay, kung paano siya nagtagumpay, no. Ipinapakita din yung makukulay na sosyo kaya political na konsepto. Ito yung ilan sa mga halimbawa, no, na nasaan yung biographical. Mga biographical ni Rizal, ni Andres Bonifacio, General Luna, yan. Madalas bayani o mga taong nagbigay ng malaking kontribusyon, no, sa bansa.
Dali lang maintindihan ang biographical na anyo. Kaya kapag biographical, karaniwan yung tema dito ay nasa pangkasaysayan din. Yun yung madalas nakikita natin sa mga biographical films sa Pilipinas. Yung mga makasaysayang bayani, leader, mga taon naging ambag, may malaking ambag sa kasaysayan, makikipaglaban sa kalayaan, makabayan, yan, mga sakripisyo, ano pa, yung mga personal na laban, no, parang konti lang na ipinapakita, no, yung mga pagsubok nila sa buhay, no, halos naman lahat, no, ay punot dulo ay magbigay inspirasyon sa mga manonood. Ano pa, mas makilala natin yung mga bayani at yung kanilang kwento para mas magpatuloy yung kanilang kahalagahan, no, sa atin sa makapilipino. Yan, kaya napakahalaga ng biographical film sa Pilipinas. Sunod, yung musical. Yung musical, ito isang uri ng o anyo ng pelikula na makikita natin yung mga karakter, syempre ay kumakanta, sumasayaw, no, sa pagpapahayag ng kanilang emosyon at para magpatuloy yung kanilang kwento. Entertainment yung pinaka anyo ng pagpapahalaga sa musical, magbigay saya sa mga manonood. Madalas nagiging genre din talaga yung musical, no. Umusbong ito dahil sa hilig ng mga Pilipino sa mga katutubong sarswela, mga vaudeville, mga opera, yung tinatawag nating sa kasaysayan ng pelikula ay dance film, no. Kaya asahan nyo na kapag musical film, may mga pagtatanghal na awitin, sayaw bilang pangunahing naratibo na kwento. Ibig sabihin, yung mga karakter na pipiliin ng mga filmmakers dapat marunong kumanta talaga, marunong sumayaw. Kaya tingnan niyo yung mga musical film na hindi naging tagumpay, kinuha nila lang yung karakter na sikat kahit di marunong kumanta, ginagawa nila ng paraan yung pag-i-edit nilang kanilang boses, may dubbing ng mga kumakanta. Nakikita yan ng mga taga-review ng pelikula. Ano pa, malakas kasi impact ng musical film, no, sa kwento, pagbibigay ng katotohanan, no, lalo sa pag-ibig, diba, pag kinanta mo yan, sinayaw mo yan, no, talagang sapul na sapul, no. Ang mga musical pwedeng pangarap o katagumpayan sa buhay, no, karangyaan, yan ilan sa mga halimbawa ng mga musical film. Yan, Bidu-Bidu, Pitong Walang Ningning, Yung Indak, o Manong Dariles, diba? Madalas kapag musical, may mga soundtrack, no? Minsan yung film mismo yung gumagawa ng sikat na kanta. Madalas naman yung may sikat na kanta na gagawa ng film. Yung huling El Bimbo, di ba? Musical film din yan, wala sa isang specific na soundtrack. Yan. Ito naman yung pelikula o anyo na madalas para sa mga nahilig sa politika, mahilig sa mga dokumentaryo, panglipunan, mga isyong panlipunan, mga seryosong manonood. Yan, hilig nila tong pelikula na nagdodokumento ng tunay na buhay, mga pangyayari. Para magbigay ng malawakang impormasyon dito sa edukasyon, no, sa makasaysayan na kwento sa isang tao. Ayan, mga halimbawa, mga dokumentaryo kay Manny Pacquiao, no, sa mga politika, pangkasaysayan, mga supernatural na dokumentaryo sa Pilipinas. Ang pinakagampanin ng ganitong anyo ay syempre makuha yung mga tunay na kaganapan. Pwede yan tumalakay sa iba't ibang issue, no, social, political, historical, cultural na anyo. Kaya nang nabanggit ko kanina, yung mga real life footage ay pwedeng nasaan yun din na dokumentaryo. Ano pa, may mga ganitong
film, makikita nyo may interview na nagaganap, na yung mga impormasyon talaga dapat nakukuha doon, o kaalaman na meron sa manood nakukuha sa gumaganap ng o tagaganap sa dokumentaryong anyo. Yung isa sa makikita natin katangian ng dokumentaryo, bukod sa nakikita sa tunay na kagamapan, may makatutuklasan tayong katotohanan. Yung mga pagtutok sa emosyon pala, napakahalaga dito. Mas may emosyon kasi ang dokumentaryo, mas nagbo-boom. Mahalaga din yung mga dokumentasyon, dahil yung mga testimonya, mga ebidensya, mahalaga dito. Yung visual, audio na pagpapahalaga, maging maganda kung raw, yung pagkakagamit, yung ingay na kalsada, yan, maganda yan. Yung karakter na sinusubaybayan mo sa kalsada, sa ilog, sa dagat, yan, yung mga magagandang kuha talaga kapag dokumentaryo. Kaya kay Cara David, yung kanya mga documentary film, talagang pumapatok. Yung experimental na anyo, yung kasi may mga filmmakers na gusto nilang mag-explore ng mga bagong ideya o kaya artistikong ekspresyon, na madalas itong ang kanyang pagsasakwento ay nasa abstraktiko, hindi linear, kaya na nabanggit ko kanina. Madalas hindi traditional yung paraan ng kanilang storytelling, yung mga experimental na anyo, ibig sabihin makabago ang pamamaraan ng pagsasagawa ng pelikula. Yan, ano ba yung mga inobasyon na paggawa sa experimental, yung mga hindi karaniwang technique, sino yung mahilig sa mga paggamit ng mga kulay na cinematografiya, mga diskursuhan ng mga filmmakers sa aesthetical na anyo ng nilalaman. Metaphorical, pwede din nasa anyo ng pagkukwento. Yung isang karakter, isa mismo imahen, hindi tuwiran yung kanyang sinisimbolo. Dito natin makikita yung mahuhusay na pagkuha ng mga video, iba't ibang estilo ng pagkuha ng camera, yung sound design, yung mga pag-i-edit. Pagka-experimental, lagi lang tinitignan yung technological na lapit sa paggawa ng pelikula. Nasaan nyo na din ito ng mga deconstruction na pelikula, hindi nakasanayan na pagpapalabas. Yung huli ay yung commercialismo. Typical na isang anyo ng pelikula na ginawa para higit na kumita, sa pamamaraan ng paggamit ng mga sikat na artista, promosyon, sa mga naunang pelikula. Yung mga talagang kumita, sa takilya. Yung mga commercialismong pelikula, ito yung nakatuon sa pagkakaroon ng mas malawak na promosyon, sa isang pelikula. Kung titignan, ang target nila makakumita. Madalas may mga intertext din dito na commercial, yung paggamit nila ng produkto sa pampelikula. Ulit, yung commercialismo pwedeng mula sa sikat na artista, gagawa ng pelikula ng sikat na artista para kumita. Kaya isang pelikula na sikat, nagagawa ng film, para umatak na malawak ang audience, para din kumita. Iba naman, may mga gandang pelikula, haluan nila ng commercialismo. Kung mapapansin nyo dito sa Seven Sundays at Four Sisters, ano yung product na ini-endorse nila? Diba yung Ribisco? Yan, bahagi din yun ng commercialismo. Yung Ribisco, madalas talaga, na yun, nasa production na iyon ng mga pampamilyang genre pampelikula. Bahagi din ng anyo. Ayan.
Bali, ang unang bahagi natin ay may kinalaman sa anyo ng pelikula. No? Bali, yun muna yung ating pagsasaluhan, no, sa unang sesyon ng ating pagtalakay sa anyo elemento ng pelikula. Nawa makapili kayo ng anyo na pwede ninyong gamitin sa ginagawa nyong short film, na kahit paano magkaroon kayo ng struktura ng pagbuo ng inyong pelikula. Dito na muna natin tatapusin yung ating talakayan, no, sa anyo elemento ng pelikula. Yan.